gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player-hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils dissolve for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crossed later. Inakusahan ni Davao City Representative Pulong Duterte si former Senator Antonio Trillanes IV na siyang ipinadala ng pamahalaan ng Pilipinas para i-check ang kondisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Ito ay matapos ang post ni Trillanes na nagsasabing nasa loob pa ng ICC detention ang dating Pangulo kasunod ng mga balitang nawalan siya ng malay at maospital. Nasa The Hague si Trillanes para dumalo sa 10th Seminar on Cooperation sa International Criminal Court. Sa puntong ito, magkakausap natin former Senator Antonio Trillanes IV. Magandang tanghali po sa inyo, Sen. Magandang tanghali, Ms. Cheryl, at sa ating mga viewers. Okay. Ano po ang tunay na pakay ninyo sa pagpunta sa The Hague? Personal po ba itong initiative o nagsilbi po kayong official representative ng Pilipinas para lamang po klaro? Ako po ay isang interested party dito sa kaso sa ICC ni Duterte dahil kami po yung unang nag-file. So meron kaming engagements with the ICC since 2017. So ganun po ang pakay ko doon. Marami po mga iba't ibang engagements. Pero diretso na po, hindi po ako parte sa kahit na anong welfare check na sinasabi nila. Kung meron man. At ganito po, ang nakuha natin na impormasyon sa ICC na wala pong nangyayaring bisita kay Duterte nang hindi niya pinapayagan. So outside the lawyer at yung mga pamilya niya ay wala akong nangyayaring gano'n. Kaya lahat po ito ay malaking kalokohan at drama nung kampo ng mga Duterte. Gusto nilang taawaan, gusto nilang mag-create ng duda at kung anumang dahilan para mabigyan ng interim release si Duterte. Pero hindi po mangyayari yan. Alam nyo, kung totoong nagkaroon ng insidenteng hinimatay o anuman, dapat na i-report nila kaagad yan kasi araw-araw ay may access sa telepono si Duterte sa pamilya niya. Bakit hindi nila na-i-report yun? Diba? Ngayon, biglang nagsulputan, ilang insidente na raw. Aba, ilang beses kayo nag-i-interview dyan, wala naman kayo sinasabi. Tapos ngayon, marami na nakaraang insidente. Huwag tayong maniwala dyan sa drama na yan, dyan sa script nila na yan, kasi gusto nilang magpaasa at magpaawa dun sa mga supporters nila. Pero liliwanagin ko lang ulit, Ms. Cheryl, na kaya nakakulong sa ICC si Duterte dahil libo-libo ang pinapatay niya nung siya ay mayor at nung siya ay presidente. Hinalal siya ng mga tao para pangalagaan yung kapakanan nila, hindi para patayin. Yun ang dahilan kung bakit siya nakakulong doon. Balikan ko lamang din po yung pagpunta po ninyo sa The Hague. Ano po ba itong seminar na inyong dinaluhan at anong koneksyon nito ulit sa kaso ng dating Pangulo? Dahil nga ako po ay isang interested party na tumutulong doon sa pag-build up ng kaso laban kay Duterte simula pa noon, ay tayo ay napapasama sa mga ganyang engagement. Pero regular po ang aming engagement with kasi yun nga, may mga binibigay kami mga testigo, mga dokumento na ebidensya. Ganun lang po yun.
Haha. Yun po. So, may kinalaman din ho ba ito, Sen, sa posibleng pagbabalik po ng Pilipinas bilang miyembro ng ICC? Hindi po. Wala pong kinalaman yan doon. Kasi yan ay magiging pasa nitong Marcos administration. So whether gusto nilang bumalik o hindi naman kailangan na pa ng marami pang engagement. Oo. Puntahan ko po, Sen, yung inyong post, ano? Kasi ho, ay, ang sinabi niyo ho doon ay nasa loob pa nga si dating Pangulong Duterte sa ICC detention. So, siguro doon din nag-react, baka akala po ng mga ilan na talagang kayo po ay nakapasok at nakita nyo si dating Pangulong Duterte. Klaruhin nyo nga po yung post nyo yun. Okay. Kasi ang konteksto noon, di ba, naglabas ng fake news yung mga Duterte. Kasama na si Kitty Duterte na nag-grant na raw yung interim release. So, kaya ako nag-post ng ganon. Kasi naitanong ko dun sa mga kaugnayan natin kung totoo ba yon, sabi nila hindi. Kaya sinabi ko, hindi totoo na nasa loob pa rin siya. Ganun lang po yan. At balikan po natin, kasi yun nga yung lumalabas na ilang beses or nawalan po ng malay si dating Pangulo. Again, I'm not sure kung masasagot niyo po ito. Paano nga po ba yung proseso in case po may biglang nangyari po doon sa nakadetain sa kanila? Agad-agad naman po siguro dapat na ipaalam po yan sa family members, hindi po ba? Opo. So merong emergency response team, may medical team sa loob ng detention center. Alam nyo, hindi po yan selda, no? Parang country club ho yan. Kwarto sila, malaking kwarto, meron banyo na sarili, meron silang kitchen, may common area, may gym, may recreation facilities. Komportable ho sila doon. Tapos, meron ding mga orderlies doon na asikaso sa kanila. Kaya any incident doon na may medical emergency, merong magre-responde. Tapos meron ho naka-standby na ambulansya doon. Tapos yung hospital is 5 minutes away. Wala pong nangyaring na unconscious o ano man. Kaya hindi, alam niyo, grabe ho magsinungaling itong mga taong ito. Hindi po kinikilabutan itong mga ito pag magsinungaling. Kaya sana naman itong ating media, huwag na naman agad-agad paniwalaan itong mga Duterte. Di ba? 1,000 beses na kayo pinasinungalingan nitong mga yan naniniwala pa rin kayo kaagad-agad. Ito nga si Kitty Duterte nag-post nung interim release, nag-grant na raw. Ano ba yun? Di ba? Kaya ako nag-post. That's the context of that. Na tipong pinapaasa nila yung mga supporters sila, hindi mangyayari yun. Hindi makakalabas yun si Duterte. Bilang nagpasimula po ng reklamo laban kay former President Duterte sa ICC, ano ang inyong reaksyon nang marinig nyo nga na yung mga balita po tungkol sa kanyang kalusugan, kagaya po ng pagdating sa kanyang memorya ay apektado na rin daw ho? Yun na nga po. Bakit biglaan lumalabas? In fact, ang mga interview mismo nila, after lumalabas dun sa detention facility, kahit reviewin nyo po sa inyong himpilan, meron ba silang sinasabi nun? Wala. Kailan lang lumabas yan? Before nitong September 21 rally or September 23 confirmation of charges hearing. So ginagawa nilang basihan yon to delay that. Pero tignan nyo, dapat nasabi nila yun. Di ba? Recent lang Sabi ko, you can review your tapes. Pumunta si Pulong, pumunta si Sara, pumunta yung asawa.
sasabihin nila dapat, oy, hinimatay si ano doon, ganito, hindi na. Walang ganong report. Not a single incident. So yun yung ano dito, milagro nangyayari na suddenly meron na palang ilang insidente. Daw, ay ano yan, drama nila yan. Nagpapaawa sila sa mga ICC judges para i-grant yung interim release. Nagpapaawa sila sa mga Pilipino para makakuha sila ng simpatya. Pero hindi, alam nyo ito, di ba kung ganong kasiga itong tao nito nung presidente siya? Kung ano ka bastos nito? Tapos ngayon, kakaawaan natin? Hindi ganon. Pag nagpapatay ka ng libo-libong Pilipino, kailangan magdusa ka. Ganun lang ang hustisya sa mundo. Balikan ko po yung interim release. Ano po, ito ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Duterte. Interim release o house arrest? May impormasyon ho ba tayo kung anong bansa na yung pumayag na mag-host po sa dating Pangulo? Base po sa aking huling nakalap na impormasyon, wala pa pong pumapayag. At hindi mangyayari ang house arrest sa Pilipinas kasi unang-una, hindi tayo miyembro ng ICC. Nagbibigay lang sila ng ang mga bansa na pumapayag lang na ay yung dapat miyembro ng ICC. Hindi tayo miyembro, sila nagtanggal, hindi tayo qualified. Ngayon, dun sa mga miyembro ng ICC, wala pa pong pumapayag. Okay, kaya sabi ko nga, itong abogado na, tomo milyon-milyon yung kanyang legal fees, naghahanap buhay lang. File lang file kada buwan, tapos nagpapaasa, pero malabo po yan. Historically, ang ginagrant lang ng ICC na interim release, yung may sakit na kailangan operahan o transplant, o yung may terminal disease, stage 4 cancer o kung ano man. Tapos yung minor cases, yung obstruction of justice o kung ano man, hindi yung capital offense kagaya niyang crimes against humanity. Wala pa sa kasaysayan ng ICC na nangyari yan. Sen, may mga balita po na yung Netherlands daw po. The Netherlands. Diyan po sa... Yun yung ayon sa kanila na sila nga mga sinungaling. Kaya nga, sabi ko sa inyo, reviewin nyo naman yung mga statements ni Sarah. Kung beses na nagsinungaling sa Pilipino yan. Bakit parang terming totoo yung sinasabi? Hindi nga. Sinungaling nga eh. Di ba? Yun po yun. Ako, I'm not ruling out the possibility na merong eventually papayag, pero base sa impormasyon na nakalap ko, wala pa. Okay. Tapos, yung sinasabi nila na hindi ino-oppose ng Philippine government, hindi po interested party ang Philippine government kasi hindi sa ICC member. So, yung prosecution ang nag-o-oppose nung kanilang release. Yung mga pamilya ng biktima, sila yung nag-o-oppose. So, yan yung babalansihin ng mga judges sa kanilang decision. Last month po, sinabi nyo sa programang StoryCon ng One News na may mga dagdag pang ICC warrant of arrest pang inaasahan. May update ba ho kayong nakuha rito? Sino-sino ho yung mga personalidad ang i-issuehan at kung kailan? Meron pa hong mga mai-issuehan. Ang pangunahin dyan ay si Bato de la Rosa, tapos pangalawa si Bongo. Yan po ang mga pero baka next year po mangyari yan. Kaya antay na lang nila yan. Pero hindi po this year. Sabi niyo po early next year? Yes. Kung biglang lumabas before the year ends, di bonus na yan. Pero itong mga ito, sila yung integral dun sa war on drugs ni
ni Duterte. So si Duterte taga-utos, si Bato taga-enforce sa PNP, si Bongo taga-distribute ng pera, ng reward. Ganun po yung kanilang setup. Saka ito, lahat tayong mga Pilipino na nasa hustong edad noong panahon ng 2016-2022, taksim buhay tayo lahat na nangyari yan. Hindi gawa-gawa yan. Hindi gawa-gawa yan ng gawa-gawa yan o guni-guni natin yan. Nangyari po yan. Libo-libo yung mga namatay doon. At sila po ang may kagagawan. Senator, on another issue, isingit ko lamang po yung pagbibitiw ni Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor at Investigator ng Independent Commission for Infrastructure. Ano po ang reaksyon nyo dito? At kasi po, isa po kayo sa bumabati ko sa alkalde dahil nga sa pananahimik kaugnay ng rock netting scam sa Benguet. Posible kayang may kinalaman po ito dito? Yung pagbabatikos ko? Hindi. Ang palagay ko, ang naging dahilan dyan ay yung nakita nilang meron din palang kontrata kay Vizcaya ang Baguio City under Mayor Magalong. Yun naman pala yung dahilan. Kaya nagme-minor siya. Pagka mga Vizcaya ang pinag-uusapan at mga Duterte. So, kailangan yung mauupo dyan, yung walang interest, walang pinoproteksyonan. Ang ipinalit po ay si former PNP Chief Rodolfo Azurin. So tingnan natin kung ano magiging performance naman ni PNP Chief Azurin. Lumabas ho yung pangalan nyo bilang matunog din na kapalit. Nagkaroon ho ba ng offer sa inyo? Hindi po. Hindi po tayo pwede sa mga ganyan. Tanungin na rin ho namin ang inyong opinion sa takbo ngayon ng mga investigasyon sa flood control project anomalies kung saan nadadawit po ang mga mambabatas. Your take on that? That's a welcome development. Alam nyo, noong pa natin nilalabas yan, nung panahon ni Duterte, na bilyon-bilyon yung ninanakaw. Ang dami ho noon. Kaya nga, nag-file pa ako ng kaso. Kaya mo, tatay at kapatid ni Bongo ang binigyan ng bilyon-bilyon ng kontrata. Hindi ito. Di ba yung mga Vizcaya, hinahanap pa kung sino yung proponent niyan, sino yung nilagyan. Ito pamilya na mismo eh. Diretso na eh. Di ba? May mga, tapos hindi pa sila AAA. Hindi sila qualified. So, doon nila dapat simulan doon sa 51 billion na flood control na binigay sa Davao District ni Puno. Di ba? Noon pa yun sa kanila. Tapos meron pang 90 billion na yung paggawa ng seawall ba o breakwater doon sa Davao. Ang dami. Kung pakalkalin nila doon nila simulan, 2016, makikita nila kung sino talaga yung mga nagsimula ng sindikato na yan. With this po, ay may mga hawak din po ba kayo o nakalap na ebidensya, documents, and kung meron man po, ay ita-turn over nyo ba ito sa ICI? Yes. At ito nga po, final ko na mismo at ibibigyan ko rin ng copy yung ICI tungkol doon sa mga nakalap na kontrata na bilyon-bilyon nung tatay at kapatid ni Bongo. Yun po yun. Na sila ang nag-approve, sila ang nagbigay. Marami pong salamat sa inyong oras, former Senator Antonio Trillanes IV. Gangster, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cows going. Well, all you still down, nigga, holler
when you see me, and let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride, hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player.